Ang aksidenteng libing. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Shock pa rin ako. Gaya nga ng sabi nila, mas magandang magsimula sa umpisa. Ako ay isang tindero, nagbebenta ako ng mga fax machine, nagsasalita tungkol sa isang namamatay na industriya, ngunit nakakagulat na nagbabayad ito. I traveled the country with Darren. He's not my boss, but my senior. Ginagawa ko ang tech demo, halos hindi modernong teknolohiya at hindi masyadong nakakabuwis, at ginagawa niya ang mga patalastas. Medyo malayo ang aming tirahan sa isa't isa, ngunit dahil kadalasan ay London Way ang aming mga pagpupulong, sinusundo ko siya at sabay-sabay akong nagmaneho sa natitirang bahagi ng paglalakbay, ngunit kahapon ay nahuli kami. Ayaw kong malate, wala nang mas masahol pa sa isang masamang unang impresyon. Nauuna ang pagtatanghal, palaging magsuot ng suit at malinis na sapatos. Sinabi ni Darren na marami kang masasabi tungkol sa isang tao kung gaano kalinis ang kanilang sapatos. Pangalawa ay ang pagiging maagap. I told Darren to phone ahead, sabihin mo medyo late na tayo. Sinabi niya na magiging maayos kami, alam niya ang lugar at ito ay magiging ilang minuto lamang. Nakaupo kami sa trapiko sa likod ng isang three-way stoplight na inilagay doon para sa mga gawain sa kalsada. Nang tuluyang gumalaw ang mga sasakyan, una akong nakahinga bago nakitang sarado ang kalsada sa kabilang direksyon. Gumawa ako ng mental note para alalahanin iyon mamaya. Walang laman ang paradahan ng sasakyan maliban sa isang bugbog na lime green Beetle, kalawang na gumagapang sa ibabaw nito na parang isang sakit. Pagkababa namin ng sasakyan ay kailangan kong pigilan ang sarili kong magmura. Hindi ko na isuot ang aking kurbata. Karaniwan akong pumarada at gawin iyon bago dumating ang pagtatanghal ay ang susi. Ayos lang, kilala ko ang mga kliyente, balik tayo, nakangiting sabi ni Darren. Hindi ko ginusto yon, pakiramdam ko hubot-hubad ako. Pero may nakita akong matandang babae na nakatingin sa labas ng bintana ng reception area. Huli na ngayon, nakita ako. Binuksan ko ang boot, isinabit ang laptop ko sa balikat ko at inilabas ang fax machine. Sumunod ako kay Darren, binuksan niya ang pinto. Pagkatapos ay nag-sign in kami. Kamakailan lang ay burnalik siya sa trabaho mula sa malubhang atake sa puso at ngayon ang unang araw na hindi siya nagreklamo at hiniling na dalhin. Mas alam na niya ngayon. Nakatitig pa rin siya sa labas ng bintana, ang matandang babae, nakasuot ng itim na damit at yung mga salamin na naka-chain na parang librarian ang susuotin. Hindi magtatagal ang asawa ko, hindi ka ba uupo? Sabi niya, bago tumalikod at maingat na tumakas sa opisina sa likod ng mesa. Inilapag ko ang fax machine sa sahig. Hindi ako nakaupo kapag naghihintay ng isang pulong. Inilalagay ka sa isang mababang posisyon. Gusto mong matugunan ang kliyente sa antas. Okay ka lang? Sabi ko kay Darren na nanginginig ang kamay habang naglalagay ng maliit na plastic cup sa ilalim ng water cooler at nagbuhos ng inumin. Fine, sabi niya. Binaba ang baso. Bagong gamot. Nakita ko ang butil ng pawis na tumulo sa kanyang noo at nawala sa ilalim ng kanyang kwelyo. Ang kanyang itim na kurbata ay hinila sa kanyang leeg na nagpatiklop sa kanyang balat. Nais kong sabihin sa kanya na ito ay malamang na masama para sa kanyang sirkulasyon, ngunit hindi siya nakinig sa akin. Pasok, sabi ng isang matandang lalaki, habang sinundot niya ang kanyang ulo sa frame ng pinto. Kinaladkad ko ang fax machine at inilagay ito sa tabi ng mga upuan sa tapat ng mesa. Pinakilala kami ni Darren. Si Steve dito ay may magandang demo na naka-line up para sa iyo. Ngayon hindi lamang ang bagong modelo ay mas mabilis kaysa sa huli, ito ay gumagamit ng 50% mas kaunting toner. Ayokong malaman ang tungkol diyan, sabi ng matanda. Ako si Ted at ito ang aking asawang si Elsa. Gusto naming malaman ang tungkol sa iyo. Iniisip namin ang tungkol sa pagpapalit ng mga supplier at ang mga lalaking nakita namin kahapon ay medyo nakakumbinse. Okay, sabi ko, biglang nawalan ng balanse. I had my routine, my pattern, I had it honed. Hindi ako sanay mag-adlibbing sa isang sales gig. Ano ang gusto mong malaman? Sabi ko, nakasandal, inabot ang kurbata ko at napagtantong wala iyon. Wala kaming suot na kurbata dito. Ayos ka lang, nakangiting sabi ni Ted sa akin. Ilang taon ka na? 32 na po ako, sir. 10 taon na kong ginagawa ang trabahong ito. Magkatrabaho na kami ni Darren, 5 taon na ba? Tumango si Darren at napansin kong hindi na pinagpapawisan ang mukha niya. Kung mayroon man, ang akin ay,
May gusto ba kayo sa isa't isa? Oo, naging mabuting kaibigan siya sa akin. Siya ang magiging best man ko sa loob ng ilang buwan. Sinabi ko sa kanya na huwag ayusin ang anumang bagay na mahirap para sa Steg. Napatingin si Ted kay Darren. Inatake ako sa puso kamakailan. Si Steve ang nagbigay sa akin ng CPR, nagligtas ng buhay ko. Napakaganda. Ang ibig kong sabihin, napakaganda kung nariyan kayo para sa isa't isa. Relihiyoso ka ba, Steve? Tanong ni Elsa. Hindi ako nagsasanay pero naniniwala ako na may Diyos, malamang. Ibig sabihin, naniniwala ako sa Diyos. Mabuti iyan, napaka-espiritual namin dito. Hinawakan ni Elsa ang kamay ni Ted at pinisil. Nagpatuloy ang pag-uusap ng isa pang 10 minuto kung saan patuloy silang nagtatanong tungkol sa aking nakaraan at sa aking pamilya. Then one thing Elsa said took me off guard. Nakapatay ka na ba ng tao? Hindi Diyos. Paano mo nalaman? I think I would remember that, sabi ko, sabay abot sa aking kurbata. Ang mapahamak na bagay na iyon ay nagpatalsik sa aking laro. Siguro hindi direkta, ngunit naisip mo ba ang tungkol sa isang pakikipag-ugnayan na maaaring mayroon ka tulad ng pagpapalabas ng kotse sa isang junction? Para lamang sa kotse na iyon ay masangkot sa isang pag-crash mamaya. Halos tiyak na ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tumingin ako kay Darren para sa isang sagot. Nagkibit balikat siya, nanlaki ang mga mata at umiling. I never thought about it, to be honest, ma'am. Saglit na bulong ni Elsa sa tenga ni Ted. Gagamitin ka namin, pasensya na sa biglaan, pero may mapupuntahan kami, sabi ni Ted, na inilahad ang kanyang kamay para makipagkamay sa akin. Nung kinilig kami, wala akong nasabi. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak niya at ang pawis ng kamay ko ay lumipat sa kanya. Isusulat ko ang mga papeles at ibibigay ko sa iyo sa umaga, sabi ni Darren habang siya ay tumayo. Halos mataranta, kinuha ko ang fax machine. Binuksan ni Darren ang mga pinto at inilagay ko ito sa boot kasama ang aking laptop. Ano iyon? Sabi ko kay Darren habang tumalikod ako palabas ng parking space. Isang benta, sabi niya. Mahal ka nila. Alam kong gagawin nila. I'm very glad we do this together. Pero wala akong ipinakita sa kanila. Hindi mo naman kailangan. Ibinenta mo ang sarili mo. Kalahati ng trabaho yan. Teka, dapat na-realize mo na yanon pa. Mula sa loob, si Ted at Elsa ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanilang mga tingin ay bakante, ngunit nakatutok sa akin. Nang makarating kami sa junction, nakita ko ang karatula na nagsasabing, "Road closed." Damn it, I forgot about that. Give me a minute. Sabi ko sabay abot ng GPS. Okay lang, sabi ni Darren. May alam akong daan pabalik. Lumiko sa kaliwa. Grabe ang sense of direction ni Darren pero naintriga ako. Sinundan namin ang daan papunta sa kabilang direksyon kung saan kami nanggaling. Turn here, sabi niya sabay turo. Libingan yan, sabi ko. Binabasa ang karatula na nagsasabing sementeryo, hindi sa daan. Sabi nito na hindi natin kaya. Magtiwala ka sa akin, sabi niya. Kaya ginawa ko. Binagalan ko ang paggapang, ayaw kong abalahin ang mga patay na natutulog sa ilalim ng mga libingan na nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada. Nasa lumang section kami, lahat ng mga bato ay nabasag o nakasandal ng mabigat o pareho. Sinundan namin ang daan habang papunta ito sa kanan. Paminsan-minsan, nakikita ko ang isang sariwang bungkos ng mga bulaklak na tahimik na nakahiga sa mga lumang libingan. Iniisip ko kung inilagay sila ng groundskeeper doon o mga malalayong kamag-anak. Nakalimutan ko ang mga taong nakahiga doon. Baka wala na silang pamilya o baka wala na silang pakialam. Noon ko nalaman na gusto kong makremate. Habang naglalakad kami papasok sa sementeryo, napansin ko ang isang kalsada na patungo sa malayong bahagi, kahit na may nakatayong metal na gate sa daan. Paano kung buksan natin yan? Sabi ko. Hindi, ituloy mo, sagot ni Darren. At pinagmasdan ko ang paglalaho ng gate sa di kalayuan. Ilang sandali pa ay huminto na kami. Hindi gumagalaw ang isang linya ng mga sasakyan sa harapan namin. Sa tingin ko may libing sila. Tumingin ako sa likod at nagsimulang tumalikod. Anong ginagawa mo? Daan ako sa gate na iyon. Pinara ko ang preno nang may nakita akong kotse sa likuran ko. Fucking hell, kailangan nating sumulong. Magiging okay din, hurninahon ka. Ang mga sasakyan sa harap ay lumipat sa gilid ngayon, pumarada sa mga gilid ng damuhan.
Maingat, hinila ko palabas, sinisiguradong hindi ako magmaneho sa damuhan sa kanan at sa hindi mabilang na mga libingan. Isang lalaking nakasuit ang pumunta sa harap namin at kinawayan ako para mag-park. Magaling, sabi ko. Sa tingin niya, nandito tayo para sa libing. Hindi ko siya pinansin at suminyas na kailangan kong pumasa. Kalmado siyang naglakad papunta sa kotse at binuksan ko ang bintana. Magandang umaga, Ginoo. Mangyaring iparada sa espasyo sa kaliwa. Nagkakamali ka, kailangan nating hinawakan ni Darren ang braso ko. Mag-park ka na lang, kapag wala na silang lahat, pwede na tayong umalis. Huwag kang gumawa ng eksena, magdadalamhati ang mga tao rito. Bumuntong hininga ako at nag-park sa gilid. Ano ngayon? Tanong ko. Tara, tindero ka, pwede kang magpanggap. Seryoso ka? Isang nakakalokong ngiti ang ginawa niya, daming seryoso. Nakatayo kami sa tabi ng kotse at nakaramdam ako ng pagka-out of place. Dapat mong isuot ang iyong kurbata, mungkahin ni Darren. Talaga? Mukhang medyo walang galang kung hindi. Umiling ako, binuksan ang bota at naglabas ng 3 tali. Isusuot ko ba ang pula na may mga musical notes, ang asul na may disenyong paisley, o ang dilaw na numerong ito? Sasama ako sa asul. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Darren na nakatayo doon kasama ang kanyang itim na kurbata ay mukhang professional. Bakit naka-black tie ka? Sabi ko habang pilit kong inaalala ang isang half-Windsor knot na walang salamin. Ito ay neutral. Dapat mo lang isuot ang mga ito sa mga funeral or dinner party. Well, hindi naman ako out of place ngayon ha. Patuloy kaming nakatayo sa tabi ng kotse habang pinapanood namin ang lahat ng mga nagdadalamhati na umalis sa kanila. Ito ay hindi tama, sabi ko. Ikinulong ang aking mga kamay sa harap ko, sinusubukang maging karakter na aking ginagampanan. Dumating ang mas maraming sasakyan at lumaki ang linya ng mga sasakyan. Tingnan mo ang lahat ng mga libingan na ito, sabi ko. Ilan sa palagay mo ang nabisita sa nakalipas na 5 taon o 30 taon? Hindi marami ang hindi ko akalain. Gusto kong makremate, ayokong makalimutan. Siguraduhing alam ni Susie. Ako rin, oo, gagawin ko. Nanatili kaming tahimik, nakakakita ng mas maraming tao na naglalakad ng magkahawak kamay patungo sa simbahan. Lumapit sa amin ang lalaking nakasuit. Pakiusap, magsisimula na ang seremonya. Nilagay niya ang kamay niya sa likod ko at dahan-dahang niyakap ako. Ginagawa ba talaga natin ito? Mukhang ganun nga, sabi ni Darren, at masasabi kong nag-e-enjoy siya. Ano ba, tiyak na ito ay walang galang. 2 tao pa tayong dumarating para magluksa sa pagkawala ng kapwa-tao. Paano ito magiging kawalang galang? Hindi tayo makakalakad sa ganitong paraan, sabi ko, habang papalapit kami sa ilang libingan. Nanginig ako sa pag-iisip ng paglalakad sa walang hanggang pahingahang lugar ng isang tao. Tumawid kami sa bakuran at sumama sa pangunahing landas na patungo sa simbahan. Sa tingin mo ba hinuhukay nila ang mga libingan kapag naubusan sila ng espasyo? Sana hindi. Tingnan mo kung ilan ang mayroon. Gumawa ako ng ilang mental na arithmetic, sinusubukang makakuha ng guesstimate ng bilang ng mga plots sa buong grounds. Dapat nasa 5 hanggang 700 lang ang plots dito. Ilang tao ang dapat na namatay sa nakalipas na 100 taon? Libo-libo? Dapat nilang gawin ito. I bet may mass grave ang lahat ng taong hindi nagbayad ng malaki. Mula sa likuran ay narinig kong umiiyak ang isang dalaga. Lumingon ako sa kanya, isang lalaki. I assumed her spouse stared daggers at me. I'm sorry, sabi ko. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin kay Darren. So sorry for your loss, sabi niya sa kanya. Salamat, sabi niya. At lumagpas sa amin ang mag-asawa. Ano yon? Pabulong kong sabi. Salesmanship, hindi nila alam na wala tayo dito. Huminto kami nang makarating kami sa entrance ng simbahan. Ginagawa talaga natin ito? Tanong ko ulit. Wala nang babalikan ngayon, isa kang mabuting kaibigan. Tumawa ako hindi masyadong malakas para tumingin sa labas. Tandaang banggitin ito sa iyong best man speech. Ngumiti siya at nilagay ang kamay niya sa balikat ko. Sa kahabaan ng pangunahing daan, patungo sa amin ay nakita namin ang bangkay. Dito na tayo, sabi ko. Bakit ngayon pa ito nangyari? Napakabata niya, sabi ng isang babae mula sa likuran. Ayokong maging bastos, kaya hindi ako lumingon. Kapag oras mo na, sabi ng isang lalaki. Mamimiss ko siya ng sobra. Ako rin.
Kinailangan ng kawalang hanggan bago huminto ang sasakyan sa harap namin. Huminto ang isa pang itim na kotse sa likod at lumabas ang 5 lalaki. "Sir, may maitutulong po ba kayo?" Sabi ng nababagay na lalaki kay Darren. "Sure, anong kailangan mo?" 5 lang ang pallbearers namin. "Magiging mabait ka bang tumulong?" "Ipaparangal ko," sagot ni Darren. "Excuse me, hindi maganda ang kalusugan niya. Hayaan mo akong gawin ito." "Kalokohan," sabi niya sa akin. "Okay na ako," sabi sa akin ng mga doktor. Hindi nila inaasahan na magdadala ka ng kabaong. He gave me a glare that said, "Shut the fuck up," so I did. Hindi niya ako pinakinggan. Ang nalisip ko lang ay kung paano ko sasabihin sa manager namin na si Darren na inatake na naman sa puso ang daladalang kabaong pabalik mula sa aming pagkikita. Paano ko ipapaliwanag iyon? "Maraming salamat," sabi ng angkop na lalaki at dinala siya sa bangkay. Nag-aalala akong lumipat mula sa isang paa patungo sa isa pa habang pinagmamasdan ko sila sa di kalayuan na idinausdos ang kabaong palabas at itinaas ito sa kanilang mga balikat. "Paano mo sila kilala?" tanong sa akin ng isang matandang babae. Nagpanik ako. "Katrabaho ko siya," sabi ko. Ang ganda, lagi niyang sinasabi kung gaano niya nagustuhan ang trabaho niya. I wanted to correct her, to say I was talking about Darren, but I didn't as then I'd need to explain na hindi ako dapat nandito. Para bang alam ng lahat ang gagawin, gumawa sila ng 2 linya at pinayagang makadaan ang kabaong. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko para kay Darren. Gustong tanggalin ang bigat sa balikat niya para hindi na niya gawin ang ginagawa niya. Sa halip, tahimik kong pinanood silang dumaan. Sinamaan ko ng tingin si Darren at kinindatan niya ako. Isa-isang nag-file ang mga kasamang nagluluksa sa likod nila. Sa sandaling iyon, nakatayong mag-isa sa labas, maliban sa angkop na lalaki na tumingin sa kanyang relo, naisipan kong maglakad pabalik sa kotse at maghintay doon. Tapos, sa di kalayuan, may napansin ako. Mahirap makaligtaan. Isang lime green Beetle paparating sa liko at dinadaanan ang lahat ng sasakyan na nakaparada sa gilid. "Ano ang mga pagkakataon?" sabi ko sa aking sarili. "Sir, pasok na po kayo sa loob," sabi ng nababagay na lalaki. "Okay," walang dalawang isip kong sagot. I'd got this far. Hindi ko iiwan si Darren mag-isa doon. Itinulak ko ang malalaking pintuan ng Oaken. Nakita ko ang lahat ng mga nagdadalamhati sa mga upuan, ang kanilang magkaparehong itim na mga kasuotan tulad ng karamihan sa isang football match. Pinagmasdan ko ang paglalagay ng kabaong at naghanap ng mauupuan. Sa paligid ng kalahati ay may espasyo, sapat na para makaupo kami ni Darren. Umupo ako at nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Darren. Sa harapan, hindi humihinga o pinagpapawisan. Pumesto siya sa tabi ko at tahimik kaming naghintay. Ilang sandali pa ay narinig namin ang pagbukas ng pinto sa huling pagkakataon. Sabay kaming lumingon nang makita sina Ted at Elsa na magkahawak kamay na naglalakad sa aisle. Ipinilit ko ang ulo ko, ayokong mapansin nila ako. Dumaan sila ng walang insidente at pumwesto sa unahan. "Jesus!" bulong ko kay Darren. "Anong ginagawa nila dito? Alam nila na hindi tayo dapat nandito. Magrereklamo sila. Baka mawalan tayo ng trabaho." "Shh! Tumahimik ka na lang, ayos lang." Ngunit hindi ito maayos. Kailangan ko ang trabahong ito. Nagbabayad ako ng kasal. Ano ang sasabihin ko kay Susie? Nawalan ako ng trabaho dahil hindi sinasadyang pumunta ako sa libing? Naramdaman kong nagsimulang tumubo ang sabik na pawis. Si Darren sa kabilang banda ay hindi maaring maging mas kalmado. Napatalon ako sa pagsara ng mga pinto. Kami ay nagtitipon dito ngayon upang ipagdiwang ang buhay ng isang tao, isang anak. Hindi siya ama, ngunit mahal niya ang kanyang mga pamangkin at mga pamangkin na parang sa kanya. Ang Diyos ay hindi mapaghiganti. Sinusubok niya ang ating pananampalataya upang patunayan na tayo ay karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ang pastor ay nagpatuloy saglit at pagkatapos ay sinabi, "Ang aming unang himno ay Ode to Joy. Makikita mo ito sa 7 pahina ng iyong mga aklat ng himno." Tumayo kami at kumanta. Gaya ng sinabi ko kay Ted, hindi ako relihiyoso, ngunit nang magsimulang kumanta ang kongregasyon, nadama ko ang espiritualidad na hindi ko naramdaman mula noong bata pa ako. Para bang ang Diyos mismo ay naririto sa piling namin at kahit na hindi ako nakatalaga roon, pakiramdam ko ay tinatanggap ako. Nang matapos ang kanta, tumayo si Ted at naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Bumaba ang tingin ko sa paa ko.
Napakagandang magkaroon ng napakaraming pamilyar na mukha dito ngayon. Ilang matatanda, tulad ng aking ina na si Ruth at ang ama ni Elsa na si Edward. At nakakatuwang makakita din ng mga bagong mukha. Lumubog ang puso ko. Pakiramdam ko ay direktang kausap niya ako. Sinilip ko si Darren, nakataas ang ulo niya at mayabang na parabang kasama siya doon. Ang aming anak ay isang mabuting tao, isang makatarungang tao. Hindi ako maaring humingi ng isang mas mabuting tao upang ilabas. Naaalala ko noong siya ay 5 taong gulang at sumakay siya sa kanyang bisikleta sa unang pagkakataon ng walang mga stabilizer. Paikot-ikot siyang sumakay sa graba sa likod ng bahay. Punong-puno ng enerhiya ang kanyang mukha at hindi iyon tumigil, hindi kailanman. Darren, nasa libing tayo ng anak nila. Diyos ko, hindi niya ako pinansin. Ayaw magsalita ng asawa ko, medyo emosyonal siya, at sino ang maaaring sisihin sa kanya? Isang awkward na tawa ang binigay niya. Ngunit pareho naming mahal siya at nagpapasalamat kami na marami sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang narito upang makita siya. Kung may iba pang gustong magsabi ng ilang salita, mangyaring gawin. Narinig kong umaalingaw-ngaw ang sapatos ni Ted sa paligid ng bulwagan ng lungga. Kumusta ka naman? Pinikit ko ang mga mata ko at hinintay na may bumangon. Nang walang tao, siniko ako ni Darren. Tumingala ako para makita si Ted na nakatayo sa aisle na diretsyong nakatingin sa akin. Ngumiti siya at ibinalik ang ulo sa altar. Hindi ko kaya, Darren. Nakakabaliw ito. Wala nang babalikan ngayon. Kung mawawalan tayo ng benta, mawawalan tayo ng trabaho. Nang walang pag-iisip, natagpuan ko ang aking sarili sa aking mga paa. Napatingin sa akin ang lahat. Hindi ko sila kilala, hindi ko alam ang pangalan nila. Magpanggap na ako ito, sabi ni Darren. Nakangisi, masyado siyang nag-i-enjoy sa ganitong paraan. Iniisip ko kung ang gulat ko ba ang kumikiliti sa kanya o ang pagkabaliw ng sitwasyon. Wala akong ideya kung ano ang aking sasabihin. Wala akong napaghandaan, ngunit ang aking mga paa ay ipinatong ang isang paa sa harap ng isa at lumapit ako sa lectern. Ipinatong ni Ted ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi mo kailangang magsuot ng kurbata, sabi niya. Hindi kami nagsusuot ng mga kurbata dito. Bigla kong hinawakan ang blue paisley tie ko at mas nakaramdam ako ng out of place. I'm so sorry, sabi ko sa kanya. Magiging maayos ka. Nakatayo sa harap ng lectern, tinitingnan ang lahat ng mga nagdadalamhati. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko ng napakalakas na nag-aalala akong marinig nila ito. Napatingin ako kay Darren at kumindat siya pabalik sa akin. Kumusta sa lahat? Panimula ko. Nabigla ako sa palagay ko malisip ninyong lahat. Sa buong kongregasyon ay tumango ang mga tao bilang pagsangayon. Nakilala ko siya 5 taon na ang nakakaraan sa trabaho. Akala niya intern ako at dinala niya ako sa isang tabi at sinabing, kung gusto mong maging magaling na tindero, kailangan mo ng 3 tali. Hinatid niya ako sa pamimili. Huminto ako at napagtantong lahat ay sumusunod sa bawat salita ko. Ito ang nandito, sabi ko. Hinila ang kurbata ko. Pinili niya ito. Sinabi niya na ito ay nagpapakita na ako ay mapaglaro, ngunit nangangahulugan ng negosyo. Ilang tawanan ang bulungan sa paligid. Pagkatapos ay tiningnan niya ang aking sapatos at sinabing, hindi mo maaring seryosohin ang isang taong may masamang sapatos. Pinaalis niya ako at ipinakita niya sa akin. Ipinakita sa akin kung gaano sila scuffed at kung paano sila hindi nagniningning. Binili niya ako ng mga bago at ilang polish. Nung sinabi kong binili niya, dinala niya ako sa shop tapos tinulak niya ako sa cashier. 150 pounds. Hindi naman ganun kalaki ang halaga ng suit ko. Sa pagkakataong ito ay umalingaw-ngaw ang tawa at napangiti ako, pinapatay ko ito. Kaya binihisan niya ako ng mas mahusay kaysa sa ginawa ng aking ama at nagsimula kaming lumabas sa mga paglalakbay sa pagbebenta. Hanggang sa makalipas ang 4 na taon, 1 taon na ang nakalilipas. Nang hilingin ko sa kanya na maging matalikong tao, sinabi ko sa kanya na 10 taon na akong salesman. May mga ngiti sa paligid. Ang sarap ng pakiramdam ko, parang nakatulong ako na mabawasan ng konti ang sakit nila. Tumango si Ted at pumalakpak at pagkatapos, isa-isang sumama ang iba. Hinintay kong humina ang tunog bago ko sabihin ang mga huling salita ko. Oo, siya ay isang mabuting tao at mahal ko siya. Naramdaman ko ang paglaki ng ngisi mula tenga hanggang tenga. Tinitigan ako ng mabuti ni Darren
at bumalik ako sa upuan ko. "Great job," mahinang sabi ni Darren sa akin. "I mean every word," sagot ko at naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha. Bumalik na ang pastor sa lectern. "Kung hindi natin makukuha ang sale na ito ngayon, malinis ako," sabi ko kay Darren, ngunit nasa ibang lugar ang kanyang isip. Dumating ang panahon na kailangan nating ipadala ang ating kaibigan sa apoy upang siya ay mapunta sa kabilang buhay. Nararamdaman ko ang adrenaline na patuloy na umaagos sa aking sistema. "Mukhang baliw iyan," sabi ko kay Darren. Tinulak siya, ngunit nasa ibang lugar pa rin siya. "Panahon na," sabi ng pastor habang naglalakad siya papunta sa kabaong. Ang mga pallbearers ay bumangon at tinahak ang kanilang daan. Tumayo si Darren. Siya ay talagang saito. Lumapit siya at tumabi sa iba. Naghihintay si Ted sa tabi ng kabaong. "Hindi ko akalaing ako lang ang nakakaalam na mamimiss kita." Nakipagkamay si Darren. "Mamimiss din kita, Dad." Manhid ako. Pinagmasdan ko ang pagbukas ng mga pallbearers sa kabaong at tinulungan si Darren sa loob. "Anong nangyayari?" sigaw ko at umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa paligid. "Ayos lang," bungad sa akin ni Darren. Bumangon ako at naramdaman kong may humatak sa akin pabalik. "Get off me," sabi ko sabay hila sa kamay ko. Pagdating ko sa aisle, humarang sa akin ang lalaking nababagay. "Pabayaan mo ako," hinihingi ko. "Hindi ko magagawa yon," sabi niya, umiling-iling. Kinuha ng mga pallbearers at Ted ang kabaong at inilipat ito sa likod ng bulwagan, sa conveyor belt na nakaupo sa harap ng red velvet curtain. "Darren, ano yon?" Sigaw ko pero hindi niya ako naririnig. Sa ngayon ay may ibang mga lalaki na lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga braso. "Huwag po sana kayong gumawa ng eksena," sabi ng angkop na lalaki. "Anong ginagawa mo sa kanya?" "Oras na niya," sabi niya. "Hindi mo siya makremate. Buhay siya. Iyon ang gusto niya." "Ito ay nakakabaliw." "Bakit ganon? Susunugin mo siya ng buhay." Sabi ko sabay hila sa mga kamay na nakahawak sa akin ng marahan pero mahigpit. Gusto niya lahat ng mahal niya, kasarna niya sa paglipas niya. Masama ba yon? "Oo nga," sabi ko. Biglang nataranta at nawalan ng bantay. Mga linggo na lang ang natitira para mabuhay siya. Nais niyang pumunta sa kanyang paraan, hindi nag-iisa sa kanyang flat mula sa isang atake sa puso. Nakipaglaban ako sa mga nanghuli sa akin, ngunit napakarami nila. Lumaban ako hanggang sa mawala ang kabaong sa likod ng kurtina. Pagkatapos ay bumagsak ako sa sahig at humiwalay ang mga pagkakahawak. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko. "Salamat sa pagpunta mo, Steve. Mahal na mahal ka niya at halatang mahal mo siya." Ipinahayag ng pastor. Ang susunod nating himno ay Jerusalem sa pahina 5. Hindi ko na maalala kung paano ako napunta sa labas, ngunit nang gawin ko, napatitig ako sa usok na tumataas mula sa likod ng gusali. "You did well, Steve," sabi ng isang boses mula sa likuran. Si Ted iyon. Pinunasan ko ang mga luhang walang tigil sa pagagos. "Ano ang sasabihin ko sa aking boss?" "Sabihin mo sa kanya na nakuha mo ang benta. Gusto talaga namin, lagi kaming binabantayan ni Darren." Wala akong pakialam sa sale ng goddamn. Si Darren, best friend ko siya. At kasama mo siya dito. Nakita mo ba ang iba pa niyang mga kaibigan? Hindi ko ginawa. Anong sasabihin ko sa kanila? Wala naman. Sabihin mong ibinaba mo si Darren sa palagi mong ginagawa. Kami na ang bahala sa iba. Diretso akong nagmaneho pa uwi. As if naman, walang traffic. Alam ni Susie na may mali, ngunit sinabi kong pagod ako sa araw, inalis ito sa akin. Tumawag sa akin ang aking amo ngayon. Sinabing mayroon siyang masamang balita. "Anong nangyari?" sabi ko. Alam ko na ang sagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Patay na si Darren. Nanatili akong tahimik para subukang ipakita ang pagkagulat. He was driving with his parents. They have an old beat-up Beetle. You know how unreliable those things are. Natagpuan nila itong nasunog sa gilid ng motorway. "Ano?" sabi ko biglang natuwa. "Nasunog silang tatlo, nakakalungkot." Natulala ako, hindi ko alam ang isasagot ko. Nasa sasakyan din ang mga magulang niya. 3 katawan, well bones. Marami pa akong hindi alam. Ikinalulungkot kong kailangan kong sabihin sa iyo iyon sa isang katapusan ng linggo. Pero naisip mo na mas malalaman mo. "Salamat, salamat," mataimtim kong sagot. Ang nasa isip ko lang ay ang tinanong sa akin ni Elsa na nakapatay na ba ako? Na halos tiyak na ako ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Iniisip ko,
kung ano ang mangyayari kung sasabihin ko kay Darren na hindi. Hayaan mo akong hanapin ang daan pa uwi kahit na hindi niya ako pinakinggan.